Now, what can the public do to avoid heat-related illnesses? Let's ask integrated and lifestyle medicine specialist Dr. Edwin Bien. Doc, welcome to News and Views. Thank you very much po. Okay, so ano po yung mga health risk of a danger level heat index? At narinig naman po natin yung possibility na mga pagtaas po ng temperatura Tsaka mamaya, sa 44. iba't ibang lugar po ng ating bansa. That's right. Well, there are certain levels, no? May mga levels na danger for our body dahil dito sa nararamdaman natin Right. na sobrang init. First, there would be dehydration. And then, there would be heat cramps kung saan maninigas yung ating mga muscles. Magkakaroon tayo ng heat exhaustion. After the heat exhaustion, pwedeng tumaas ang ating blood pressure and that could lead to heat stroke. Yes. Pero So, Doc, kamukha ng sabi kanina, ay pag-iingat po dito sa sobrang init ng panahon. yeah, while we know, Doc, we always talk about it naman, no, the key to everything is hydration. But sometimes, kahit ilan advice ibibigay natin, mga kababayan natin don't know how to determine it on their own. Kunyari, nararanasan na pala niyang isang heat exhaustion. But individually, how do we discern or determine if I am at risk already of on the verge of a heat stroke? Well, sa panahon ngayon kasi, ang akala natin, ang pag-inom ng tubig ay kung nauuhaw lamang tayo. And that is wrong, no? Dapat masanay na tayo na may dala tayong water bottle or water jug. And every time na mararamdaman natin kahit di tayo nauuhaw, siguro after a few minutes, like 15 or 20 minutes, let's take a sip out of that water bottle. At kailangan, yung water bottle natin, makatatlo o apat tayo sa maghapon. Assuming na yung water bottle natin is from 500 to 750 ml. Yan yung mga nabibili sa market eh. Now, the moment na makaramdam tayo na parang nauupos tayo ng kandila, nahihirapan na tayong huminga, at madali na tayong mahapo, that is a potential for heat stroke. So you're saying, well, in relation to that, Doc, you're saying na, wag na natin hintayin na may maramdaman tayong parang yung sinabi mo, no? But what is too much in terms of drinking water? Is there really such a thing as drinking too much water? Actually, para lang yan doon sa may mga problema talaga sa kidney nila, no? Na beyond 2 liters, hindi na nila kaya itong i-process. Pero tayo, ordinary people, healthy people, we can drink as much as 2 liters. Okay. So that means apat na tagpa 500 yon. Huwag na rin nating hintayin na makaramdam tayo ng mga to. Ang gusto kong huwag nating hintayin na mauhaw tayo. Yes. By the time na nauuhaw tayo, dehydrated na, hindi yung lalamunan, kundi yung ating cellula. Kasi usually nga ganun ang nangyayari pag nauuhaw lang tsaka lang iinom eh. Pero ang importante talaga, wag mo nang antayin na mauuhaw ka. Pero Doc, what other precautions should vulnerable groups take during this extreme heat natin dito sa bansa natin? Sa lilim lang tayo, make sure baon natin ang ating mga maintenance medicine. I understand kung bakit nasa mall, karamihan ng mga senior citizen sa panahon na ito. Mas magandang may kasama tayo na alam yung ating sitwasyon. Regularly take our blood pressure, go to our doctor to take our blood sugar. Huwag tayo mag-skip ng mga maintenance meds natin. Right. I understand, medyo mahal ang mga ito. Oo. Pero Doc, additionally also, no, kasi nasasanay tayo, sinasabihan tayo lagi na pag galing ka sa init, bumiyahe ka, pawisan ka, huwag ka kaagad papasok sa malamig na kwarto or na lugar kasi masama daw yun, papasma ka or kung ano-ano man. What's your take on this? Ano po ba to? There is some truth to it. Alam mo kasi yung biglang change ang temperature sa ating katawan, maaring ma-shock din ang ating katawan. It's just like taking a bath. Huwag ka kagad maliligo ng malamig, lalo na ang babasahin mo, ulo ka agad. You start first with your feet para mag-adjust yung katawan mo and then going up sa pagbasa ng ating katawan. So, ang maipapayo ko, lumilim muna tayo bago tayo magpa-check dun sa security guard. Okay. Okay. So, good tip. I'd like to ask also na baka ano yung advice mo dito. Sometimes yung mga ibang kababayan natin, instead of drinking water, they drink yung mga
Yung una uuso ngayon, yung salted water na may, or kaya you can buy it off the market. May mga DIY pa nga minsan eh. Ano ba yung take mo dito, Doc? At totoo yun. Alam mo kasi kapag ang iniinom natin ay distilled water, it is devoid of certain minerals. So tama yun, ang tawag dun sa iniinom na yun ay oral rehydration drink. Pero hindi natin kailangan bumili ng mga mamahalin, lalo na kung flavored at matatamis. Pwede natin talagang gawin ito doon sa isang jug ng water natin. Lalagyan lang natin ng kalahating kutsarita ng sugar. And then siguro a pinch of salt. And that is enough, no? So para this is- ma-replenish yung kailangan natin. This is 1 liter of water, tas yung binanggit mong a spoon of sugar and a pinch of salt. Kung 1 liter, 1 teaspoon of sugar. So effective Tapos na yun. kung halimbawa namang salt, 1/4 teaspoon na yan. Pero wag na wag tayo. Alam mo, tayo ang hilig natin magkape, no? Yeah, ay, Doc, ako. Bawal ba magkape? Ang Power nagkakape natin. pa. Bawal Ang power ba? ng Pilipino, kayang magkape ng tanghali, no? Ay, bawal yon. Kasi dehydrating yun eh. Maiihi tayo, lalo tayong mawawala ng tubig. Huwag tayong iinom ng soda water, yung mga matatamis na cola drinks. Kasi ganun din, diuretic yun. Yeah. Huwag na huwag din tayong iinom ng energy drink kapag tag-init. Dahil Okay. tataas ang blood pressure natin. Yung may mga lemon na nilalagay, cucumber in the water, okay lang din naman yun. Okay yun. That gives flavor. But then, like I mentioned, you can add the electrolytes doon sa konting sugar, konting salt. Okay. Yan. Lastly, I'd like to ask sige, muna, Doc, there has been debate kasi whether drinking cold water is better than drinking a room temperature water. May mga ibang tao dyan na they prefer, and sabi nila, it's safer and healthier daw drinking room temp water. Tama din. Alam mo, may tama mga lola natin noong araw yan ang sinasabi Huwag din tayong iinom ng sobrang lamig or iced water Oh my gosh. kasi vasoconstricting yon. Ibig sabihin, isasara nun yung ugat natin. Di ba nagkakaroon nga tayo ng brain freeze? Yes, So yes. wag. Oo. Yung konting mapatay lang yung init na siguro 1 ice cube para lang hindi sobrang init yung lumabas sa jug natin. Yes. That's also better. So, Doc, totoo pala yung kumain ako ng bulalo, crispy pata. Ay, wag ka iinom ng malamig, ha? After. Yung mga payo ni Lolo, Lola, totoo pala yun. Magsosolidify yan. Yung Okay. kinain mong bulalo, ay, di ba, hinigop mo yung sabaw, liquid. Pagdating sa tiyan at ininuman mo ng malamig na tubig, ay nako, ano na yan, parang mantika na pwedeng kutsarain. Oh Ay, my. wow. Okay. Madami palang ngayon, do's and don'ts, lalo na sa tag-init ngayon, Doc. Oh, it really... Lastly, Doc, ano ba advice na mabibigay mo sa kababayan natin that are watching now and ayaw pa rin na magpaawat na lumabas, gusto pa rin mag-beach, gusto pa rin mag-trekking? Pero most especially, dun din sa mga natin, mga kababayan natin, na talagang heat-related yung kanilang mga trabaho, laging nasa walang mga choice. farmers natin, mga traffic enforcers. In general, ano advice? Oo nga, no? Yung mga MMDA natin, Oo. mga kapulisan natin, tagapagwalis natin. As I understand, may kausapan na sila with the Department of Health na meron yata silang certain break. No? Heat break. From 10, I think from 12 noon until 3 or 4 p.m. Yes. So, kailangan may baon silang tubig. Meron jug-jug, mga isang galon na baon nilang tubig. Because ang dehydration dahil sa evaporation through sweating, mas mataas sa kanila. So, please drink up a lot of water. Water is the best drink. Alright. And water is key. All right. Thank you very much, Doc, for joining us today. That was Ask Integrated and Lifestyle Medicine Specialist Dr. Edwin Bien.